Oblation Run! Fighting Maroots, Isaw! Sunken Garden, Lantern Parade! Uta, Puso! UP. Pasok ka rito! Tara sa kwentuhang may uta. Kwentuhang may puso. UP atin to. Magandang araw mga kasali, handog po ng pinagsanib na puwersa ng DZUP, UP Diliman Department of Political Science Extension Program UP sa Halalan at UPCIDS Program on Social and Political Change ang serye ng mga espesyal na talakayan na naglalayong siyasatin ang mahahalagang usapin sa ating bansa sa pamamagitan po ng paghahatid ng tama at verified information tungkol sa halalan. And of course, para din gabayan ang mga botante tungo sa mapanuring pagpili ng mga karapat-dapat na kandidato sa darating na May 12, 2025 midterm elections. Ako po si JJ Malate at ito po ang Radyo Halalan. Special po ang ating mga episode tuwing Miyerkules dahil makakasama nating magpadaloy ng talakayan ang mga eksperto mula po sa UP Diliman Department of Political Science. Para sa episode na ito ay sasamahan po tayo ni Assistant Professor Aaron Malyari. Magandang araw, Prof. Magandang araw, JJ. No? So ang Radyo Halalan ay naglalayong umakma sa mga layunin ng UP sa halalan. No? So, na-inisyatiba nga ng aming departamento, Department of Political Science. Gaya ng nais na tunguhin ng departamento, ang UP sa halalan ay naglalayong magbigay ng espasyo at oportunidad para sa mga pampublikong talakayan na may kaugnayan sa mga halalan sa Pilipinas at sa pangkalahatan sa demokrasya. At ito nga ang ating espesyal na serye ay tungkol syempre doon sa darating na midterm elections sa May 2025. So muli sa ating mga kasali, ako si Aaron Malyari ng UP Department of Political Science. Opo, maraming salamat Prof sa pag-join sa atin sa episode na ito. Tayo po ay sabayang napakikinggan sa DZUP 1602 kHz sa inyong mga radyo at sa dzup.org. Audio streaming po yan ng DZUP. Napapanood din tayo sa Facebook page and YouTube channel ng DZUP. Simulan natin ang ating talakayan tungkol sa episode topic ngayong araw mga kasali. Pwede po kayong sumali sa pamamagitan ng pagsagot sa ating Share Mo Yarn Question of the Day. Ang ating SMY question, Prof. Aaron, ay sa anong paraan tayo makakatulong para sa malinis na eleksyon? Ayan, naglibot po kami around UP Diliman para malaman yung mga perspective ng ating mga isko at iska and of course ng UP community kung ano yung mga paraan nila para makatulong sa malinis na eleksyon, especially ngayong midterm election. Pwede nyo pong i-post ang inyong mga katanungan, comments, and of course, pa-shoutout and greeting sa comment section ng ating Facebook Live. Babasahin po namin yan mamaya bago matapos ang ating programa. Alright. So makisali at makisuri sa ating talakayan ngayong araw na pinamagatang Election Watchdogs in Philippine Elections. How does civil society guard the guardians? So layunin ng episode na ito nagabayan at ipaliwanag sa mga tagapakinig ang nagbabagong papel ng mga electoral watchdogs mula sa mga civil society organizations sa konteksto ng halalan sa Pilipinas. Ayan, maganda po yung anggulo ng ating episode topic, Prof, dahil alam naman po natin na malaki po yung papel ng mga electoral watchdogs, lalo na po every election dito po sa ating bansa. Ayan, para samahan po tayo sa episode na ito, makakasama natin ngayong araw ang convener po ng Kontradaya and Professor ng Department of Journalism, UP College of Media and Communication, si Professor Danilo Araw. Magandang araw, Prof. Yes, kontradayang tanghali sa ating lahat. Salamat po sa imbitasyon ito. Maraming salamat, Prof. And bukod po kay Prof. Araw ay makakasama din po natin ang Executive Director ng Legal Network for Truthful Elections or LENTE, si Attorney Rona Ann Caritos. Magandang araw, Attorney. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa interview. Magandang araw rin po. Magandang araw, Prof. Danny. Magandang araw, JJ. Magandang araw po, Prof. Malyari. Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood ng Vivo. Sige po, Prof. Aaron, pwede na nating simulan ng ating discussion. Alright. No, so maraming salamat again, Prof. Danny Araw at Attorney Rona sa pagsama sa atin ngayon. Siguro simulan natin yung ating talakayan ngayon doon sa
bahagi ng ating title ng episode na Guarding the Guardians. No? So siguro gusto kong tanungin yung ating mga panauhin ngayon na ano po ba yung ibig sabihin kapag sinabi nating guarding the guardians, lalo na sa konteksto ng eleksyon dito sa Pilipinas. Siguro simulan po natin kay Professor Araw. Go ahead, Prof. Check and balance, yun yung isang simpleng explanation sa guarding the guardians kasi kung tinitingnan natin yung Commission on Elections bilang tagapangasiwa ng halalan, kailangan may nagbabantay sa COMELEC. Hindi naman natin sinasabing kailangang mabantayan ng isang ahensya, pero dapat may malinaw na transparency mechanisms para masigurado natin na yung tama ay talagang nagagawa. Tapos yung isa ring dimension ng guarding the guardians would have to do with guarding the entire election system in general. Kumbaga, kasi hindi lang naman COMELEC dapat yung binabantayan, mas maraming effort ang dapat na ginagawa natin doon sa mga di umanong tagapagpangalaga ng ating kapayapaan. Halimbawa, yung police, yung military, they have specific functions during the elections. Kaya lang, as we will discuss later, yung dapat na magpoprotekta sa balota at sa karapatan nating maging mapayapa yung halalan, minsan sila pa yung nagiging source ng red tagging, yung nagiging source ng or nagiging complicit sa abuse or misuse and abuse of government resources. So sa aking palagay, yun yung kahalagahan na dapat na may watchdogs na nariyan tulad ng Lente at Contadaya. Salamat. Ayan, check and balance, sabi ni Prof. And guarding the entire election system in general. Would you like to add on that po, Attorney Rona? Go ahead po. Ayun, nakamute lang kayo, Attorney, yung inyong mic. Di lang kita. Go ahead. Hindi ko na unmute. Siguro, medyo extension ng guarding the guardian. Pero lagi namin sinasabi, at kasama na dito sila Prof. Daddy, na ang election ay dapat hindi lang obligasyon at responsibilidad ng COMELEC at ng ibang mga government agencies. Kaya tayo nandito para, una, bantayan. At pangalawa, tumulong rin tayo para mapanatili at ma-ensure natin na ang election ay genuine at ang election talaga ay ayon sa kagustuhan at ayon sa will ng mga tao. So, parte rin ng guarding the guardians ay contribution na rin yan or engagement sa ating election at sa politika sa Pilipinas. Alright. No, so, siguro po yung isa ding curiosity ko, no, ay paano po ba nagsimula itong mga active participation ng civil society organization sa pagbabantay sa eleksyon sa Pilipinas. No, so, at siguro pwede rin nating dugtungan na sa tingin po ninyo paano po nag-evolve yung role ng mga watchdogs na ito sa pagdaan ng mga election cycle sa Pilipinas. Sige po, pwedeng simulan natin kay Attorney Rona. Go ahead, Attorney. Siguro sa parte ng Lente, napuo ang Lente kasi pagkatapos ng Hello Carty scandal. Pero bago pa tayo gumamit ng makina, kasi yung pinakamalaking problema bago tayo gumamit ng makina sa eleksyon ay yung tinatawag nating problema ng dagdag bawas. At yung dagdag bawas ay nangyayari at a whole scale level sa canvassing stage ng electoral process. Pero ang problema, kaya nga ito yung rason bakit nabuo ang Lente, walang nagbabantay sa canvassing ng boto ng mga tao. Madami dyan nagbabantay para sa kandidato, para sa political party, pero dun sa boto talaga ng mga tao, walang nagbabantay. Kaya yan yung primary reason bakit nabuo ang Lente noong 2007 para labanan ang problema natin ng wholesale fraud o dagdag bawas sa 2007, simula ng 2007 elections. Pangalawa, paano nag-evolve? Lagi naming sinasabi sa Lente na aside from monitoring, parte talaga ng malaking trabaho namin ay mag-push ng mga pagbabago sa mga batas pang-eleksyon natin, mag-push ng mga pagbabago o improvement sa mga polisi at programa ng ating government para ma-ensure na yung eleksyon natin na darating ay mas maayos at syempre, mas reflective pa rin talaga lagi ng intensyon at talagang boto ng mga tao. Alright. So maraming salamat, Attorney Rona. Siguro para kay Attorney Danny Araw, siguro yung gusto kong itanong ay
ano yung sakop po ba nung ginagawa ng isang election watchdog katulad po nung mga organisasyon ninyo na Kontradaya at yung Lente, no? So nagbabago po ba yung role nila kapag halimbawa midterm election o presidential election or yung mga in between kumbaga doon sa mga electoral cycle na yon? Okay, magandang tanong yan. Kasi sa kaso ng Kontradaya, katulad ng Lente na establish ito right after the Hello Garci scandal. So 2007 kami na establish. Hindi kami kasing tanda ng mga established na watchdogs tulad ng NAMPREL at saka PCRB na dekada 80 pa lang naroon na talaga sila para bantayan yung halalan at sa kaso ng NAMPREL, if I'm not mistaken, yung parallel count ay ginagawa nila. Sa bahagi ng Kontradaya, hindi kami involved sa ganong klaseng ginagawa. Kasi ginagawa na yun, ng iba pang mga election watchdogs, ganun din sa PPCRB, saka sa Lente. Ang kaibahan namin, mas nakatutok kami sa pag-document ng iba't ibang forma ng halalan, iba't ibang forma ng dayaan, tapos whether manual elections yan o automated elections, tinitingnan natin yung paano ba nakakapandaya, hindi lang sa pamamagitan ng makina, kundi pati na rin dun sa naimbentong termino noong 1960s, yung 3Gs o yung guns, goods, and gold. So through the years, inaabangan ng publiko yung aming mga pagsasadokumento, yung dataset namin tungkol sa iba't ibang dimensions ng fraud, at saka yung hijacking at saka bastardization din ng party list system, kasi nakikita namin na isang malaking forma ng pandaraya yung aagawin mo mula sa mga nasa laylayan ng lipunan, yung dapat ay para sa kanila, which is the party list system. Yung domination ng rich and powerful, tinitingnan din namin. Kaya nga bukod sa research, talagang malawak yung aming mga aktibidad. Meron din kaming mga voter education program and other forms of public engagement to send the message across that we need to be vigilant, critically vigilant of what's happening around us at para maturuan yung iba't ibang publiko na magdokumento ng mga nangyayari sa kanila, sa kanilang paligid hinggil sa halalan. Tapos syempre on election day, just like other watchdogs, may sarili rin kaming monitoring center na talagang naglalabas ng impormasyon as to what's happening on the ground. Kaya sa konkreto, this is a very, very busy day for all election watchdogs. Hindi lang sa Kontradaya, pati na rin sa Lente at iba pa. You know, my expectation is dati, nung naging bahagi ako ng Kontradaya noong 2016, akala ko seasonal lang yung trabaho ng election watchdog. Yung parang after election, pahinga na, and then balik na lang uli. Pero sa karanasan ko, may nangyayari talagang election-related. Kasi yung mga politiko, nangangampanya na yan even years before the election. Kaya yung reality ng involvement ko sa Kontradaya, talagang tila na typecast na ako rito. Kasi akala ko seasonal lang, makakagawa ako ng iba pa. Pero yon naging bahagi na ito at ito ay kumakain ng malaking oras na sa akin for the past few years. Don't get me wrong, hindi ako nagre-reklamo, pero ganun ang Okay. Sir, siguro at si Attorney Rona at Sir Danny, medyo sundutan ko lang ng medyo personal na tanong, no? So siguro sa inyong dalawa po, ano yung nag-motivate sa inyo na lumahok dito sa ganitong mga inisyatiba at pagkilos at pagiging bahagi nitong mga organisasyon na ito on a personal level? Sige po, pwede tayong mag-start kay Attorney Rona. Go ahead, Attorney. Siguro ako, nung law student pa kasi ako sa Ateneo, tapos intern ako sa Ateneo Human Rights Center. May immersion kasi yan na parte ng programa. So, na-assign kami sa mga mangyan sa Oriental Mindoro. At doon ko first hand narinig yung kwento nila pag-eleksyon. Fortunately, nung summer na yun, o yung the following summer after, nagkaroon ng mobilization for Lente. At doon ko nakita na pwedeng mag-connect yung experience at yung mga problemang narinig ko sa mga, yung sa mangyan family ko particularly, doon sa pwede kong i-volunteer work sa Lente. So, yun yung personal pinakwento na yung mga vulnerable sectors na lipunan, yung mga parte ng vulnerable sectors na lipunan, katulad ng mga katutubo, mga person with disability, mga nakakulong, dapat makaboto sila, katulad nating lahat, makaboto ng walang pananakot,
walang intimidation, makaboto ng ayon sa gusto nila at makaboto ng malaya. At nakita ko sa Mindoro, hindi yun naging kaso, kaya parte ng pinaglalaban namin sa Lente is wag mangyari, for example, yung panghahakot sa mga Mhm. IT communities, yung pananakot sa mga IT communities. Kasi sila yung pinaka-vulnerable Mhm. pag panahon ng election kasi ang tingin sa kanila, numero lang bilang madaling matakot para makuha ang boto ng kanilang mga komunidad. So, yun yung personal story ko. Mhm. Para ma-ensure na lahat ng Pilipino, basta qualified, dapat nakakaboto ng malaya at Mhm. maayos. Wow. Okay. Thank you, Attorney Rona. No? So, Sir Danny? Hindi kasing lalim nung paliwanag ni Attorney Ona yung kwento ko. In fact, medyo mababaw nga eh. Kasi nung 2016, as I said, doon ako nagsimula. Nagsimula ang aking involvement nung naimbitahan akong mag-MC. Kumbaga magmo-moderate lang ako. Siyempre, bilang journalism major, Mhm. minsan nag-host ka rin, nagmo-moderate, hindi ka lang speaker. Mhm. So, yon, tumulong ako mag-moderate sa isang General Assembly ng Contra Daya. And then, after ng General Assembly, I do remember, di ko na mabanggitin yung specific venue, pero malapit yon sa COMELEC office. Mhm. So, after the General Assembly, nagkaroon ng mobilisasyon, nagmarsya, nagkilos protesta sa COMELEC office. And then, for one reason or the other, parang ako yung natulak. Hindi naman ako, I wasn't coerced in any way, pero Mhm. parang one thing led to another to the point na ako na yung hindi lang nag-MC, kundi nagsasalita doon sa mismong kilos protesta, hindi lang doon sa General Assembly. And then nakita yung potential di umano na maging convener. And from there, kumbaga parang love story eh. One thing led to another. At first, I was just simply accommodating a request para maging MC, para mag-moderate. And then, yun na yung nangyari. Tapos, it also helped na it's also a confluence of other events kasi unfortunately namayapa na si Father Joe Dizon who was for the longest time siya yung mukha at lead convener ng Contra Daya at nakita na while I have bigger shoes to fill, di ko kailan sasabihin na ako na yung pumalit kay Father Joe Dizon kasi si Father Joe will be forever part of Contra Daya kahit wala na siya sa atin, pero sinisikap ko na gampanan yung kung ano mang makakaya ko at yun yung naging simula talaga. So naging yung interest ko sa election reform nangyari na lang yan after 2016. I'm not saying that it's not important, pero syempre dahil ang specialization ko ay journalism and media studies, I would rather look at the journalism and media angles of things. At minsan, nangyayari rin siya. Kasi kapag nagsasalita ako about election, napupunta yung diskusyon sa election coverage or the responsibility of media in terms of covering the elections. So nakita ko rin yung posibilidad na pwede palang pagsamahin yung mga disiplinang ito at ito, consistent ito sa trend ngayon sa akademya na talagang transdisciplinar yung approach natin sa pagsusuri sa realidad sa lipunan. Kaya nagda-dovetail siya. Kaya nga nung binanggit ko kanina na kumakain ito ng malaking oras sa akin, hindi ito pagrereklamo, kundi parang nire-affirm nito yung duty natin as academics in terms of transdisciplinary perspective and at the same time pati na rin yung public engagement. And research, may research component din pala sa Contra Daya. Huwag natin kalimutan yun. Ayan, maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong mga simulain sa perspective ng Lente and sa Contra Daya. Attorney Rona and Prof. Araw. Kanina po napag-uusapan natin kung gaano kahalaga yung participation ng civil society sa pagbabantay ng halalan. Pero kung titingnan natin sa kabilang banda, base po doon sa mga karanasan ninyo, ano po ang maaaring mangyari sa isang bansa na walang election watchdogs o mga independent monitoring bodies? Ano po kaya yung mga implication nito? Siguro number one sa transparency and then yung credibility ng election and mismong tiwala po ng mamamayan ng demokrasya base po sa inyong experience sa inyong mga civil society organization. Simulan natin kay Attorney Ona. Siguro dahil nga watchdog ang pagtingin siyempre sa mga grupo katulad namin, kaya Prof. Danny sa Contra Daya, malaking bahagi
na kailangan talaga magbantay kasi yung mga dapat hindi mangyari kapag walang watchdog o walang pumupuna or walang magsasabi na, oops, ano yan madali nang magawa, lalo na ng ating mga government agency kasi they have all these resources, all the power at their disposal. Siguro isang konkretong paraan na nakita ko na gumana yan, na mabilisan, yung pagiging, pagkakaroon ng watchdog or third party na tagatingin sa mga government agencies, lalo ng COMELEC natin sa election. May isang election na gusto ni COMELEC gumastos para sa uniform ng mga electoral board members natin. Ito yung panahon na wala pang extra o yung Election Service Reform Act. Basically, ang baba ng bayad sa ating mga poll workers na madalas ay mga public school teachers. So, ang ginawa namin sa Lente, tinweet, uso pa yung Twitter, nung Twitter pa siya at hindi X, tinweet yan ng chairperson ng COMELEC ng panahon na yan, na sabi nila na bibili sila ng uniform ng mga electoral board member, na BEI pa, ng tawag ng panahon na yun. Siyempre, tayo dyan, alarma, kasi ang priority ni COMELEC, appearance, hindi priority yung tamang bayad sa ating mga poll workers. So, nag-reply tayo dun sa tweet ni COMELEC chairperson ng panahon na sabi natin, hindi tama na yan ang pinaprioritize. Dapat yung gastos o yung extra power or extra money or extra na pera ni COMELEC, dapat nilalalaan na lang nila yan doon sa honorarium na dagdag para sa mga poll workers natin o sa ating mga public school teachers. Parang the following day or a few days after, kitang-kita na nag-withdraw si COMELEC at hindi niya na tinuloy yung planong yan, yung pagbili ng uniform para sa mga electoral board members. So yun yung isang konkretong naisip ko na mababaw pero konkretong engagement at importansya ng mga watchdog tulad namin ng Kontradaya. Kasi kung walang magmamatay or walang mag-oops sa mga ahensya natin ng gobyerno, ay tuloy-tuloy lang sila sa gusto nilang gawin at walang magpo-call out kung ito ba ay sobra or pagmamalabis na or hindi naman talaga kailangan. Ang ganda ng punto tungkol po doon sa mga poll workers. No? Nababantayan yung gawain talaga ng institusyon. Would you Totoo. like to add on that po, Prof. Araw? Bukod sa nabanggit ni Attorney Ona, talagang hindi magpa-function yung demokrasya hanggat walang check and balance. Kaya nga may mga bansa na minsan pinagbabawal, di ba, yung pag-form ng mga civil society organizations, including election watchdogs. Tapos talagang mahina yung democratic foundations nito dahil sa kawalan ng transparency and accountability. Yung ibang counter-argument din kasi tungkol sa election watchdog, may isang school of thought na pwedeng makuha rin natin yung punto ng ating kasamang faculty rin mamaya. Kasi parang sinasabi na hindi mo kailangan ng malakas na civil society organization sa bansa basta't merong vibrant na monitoring outside. So halimbawa, sa kaso ng election, may mga nagsasabi na pagka meron kang international observer mission, pwede ring mag-perform yon ang functions ng election watchdog. To some extent, oo. Pero mas alam kasi ng mga Pilipino yung lokal na sirkumstansya, yung lokal na politika. Kung sa journalism, ayaw natin ang tinatawag na parachute journalism, ayaw rin natin ng parachute watchdogging, for lack of a better term. Kasi the observer missions globally can only do so much in terms of monitoring the situation. At saka minsan pa nga, pag makikipag-coordinate ka sa gobyerno, ipapakita lang nila yung magagandang bahagi ng halalan, pero the dark side of it or the negative side of it, you don't get exposed to it anymore. So, kung i-extend natin yung ganong klaseng analysis dun sa civil society organizations locally, all the more that we need independent watchdogs. I mean, don't get me wrong, walang masama kung magpapa-accredit ka sa COMELEC or any other government agency. Okay yan, if that's your function. Pero, maganda rin na meron tayong high degrees of independence from government agencies so that we can criticize them kung sakaling may mga pagkukulang sila. So, at yung election watchdogs, the more the merrier. In fact, pagka may mga naririnig kami na may mga bagong election watchdog, whether national or regional, natutuwa kami Kasi may mga bago kaming makakausap, may mga bago kaming mako-coordinate.
Kasi one good thing about election watchdogs here in the Philippines, walang kompetensya kasi kanya-kanyang focus yan, kanya-kanyang mandato yan. And the reality on the ground is, ayun, parang nanghihiraman kami ng mga spokespersons, ng mga panelists, ng mga speakers, at saka even resources. In fact, the running joke on election day is parang kontradaya ka sa umaga, pwede kang maglente sa hapon, tapos sa gabi sa PPCRB ka naman. I mean, we don't need to be, well, I don't know kung sa ibang watchdog may exclusivity, pero for Kontradaya and most other election watchdogs that I know of, wala namang exclusivity ng membership. Kaya that's the dynamics, at least dito sa Pilipinas. Opo, tama nga naman Prof. Aaron, no, na kahit meron talagang pangunahing institusyon na nangangasiwa sa eleksyon, mahalaga pa rin yung papel ng mga independent election watchdogs bilang katuwang, no, sa pagbabahagi po ng yun na nga, transparency and to ensure the credibility of the process. So, hindi naman iyon pagdududa sa COMELEC siguro, kundi pagpapatibay siya sa tiwala ng publiko sa kabuuang sistemang electoral. Yeah, at actually, no, sobrang natuwa ako at nag-agree ako doon sa sinabi ni Professor Araw na yung idea na the more the merrier, kasi napakahalaga din na tignan natin yung idea ng solidarity amongst these groups para doon sa kolektibong pagkilos para sa malinis na halalan. Walang competition, sabi nila. At ganun din kung mayroon tayong mga like-minded na mga groups na nakakabuo tayo ng network, para din yung pagkakaibigan na kung merong isa na baka medyo naliligaw ng landas, yun din yung mga una mong aasahan na magsasabi sa'yo at tatapik na, teka, hindi yan yung ating, baka medyo tumataliwas na yan dun sa mga layunin natin. No? So, mahalaga yung ganong pagbibuild ng networks at yung solidarity sa mga ganitong initiatives at in a broader sense, movements. Opo, ayan. Mahalagang punto yon, no, na ang mga election watchdogs din, kanina nabanggit na hindi sila seasonal lang, Prof, no, na hindi lang sila visible tuwing mismong araw ng halalan. So, malaki po yung kanilang papel sa buong electoral cycle. Siguro magandang tunguhin po natin, no, yung mga ginagawang paghahanda ng mga election watchdogs tuwing election season sa bansa. Siguro unahin po natin sa perspective ng Lente, Attorney Rona, ano po yung mga ginagawang paghahanda ng Lente? Kung sa mga estudyante, ma'am, ito na ba yung hell month ninyo? Parang hell quarter. Yes, ma'am. Siguro yung paghahanda, katulad nga na nabanggit natin, na electoral cycle siya, so hindi lang talaga eleksyon nabubuhay ang mga grupo katulad namin sa Kontradaya. Talagang all throughout, pre-election, election, post-election, ang lagi nga namin sinasabi, ang pinakamahalagang, siguro mas maraming trabaho yung post-election. Kasi dito tumitingin ka sa darating na eleksyon, yung parating na bago eleksyon, at gusto mo may mga mabago sa darating na eleksyon na yan. At galing yan sa datos or information na makukuha sa monitoring ng pre-election at ng election day mismo. So, yun yung pinagkakaabalahan ngayon. Election day monitoring particularly, monitoring ng anong nangyayari ngayon, lalo na sa problema natin ng ASR o yung abuse of state resources. So, aside from preparing for election day monitoring, ay nag-monitoring din pre-election. Kasama na yan yung monitoring ng kunyari ng KKK, yung committee or task force ni COMELEC pagdating sa disinformation, monitoring ng ASR or abuse of state resources, food selling. So, actually, magkakapatid Kaya nga dahil sa cycle siya, magkakalikit yung mga ginagawa natin. Kasi kung hindi present doon sa isang stage, hindi magiging maganda or hindi magiging maayos yung gagawin doon sa stage na kailangan, which is, in this case, ay nasa nasa election stage of the electoral cycle. Thank you for that, Attorney Rona. Prof. Araw? Halos ganun din naman yung sa Kontradaya, talagang ito yung busy-busyhan na panahon. Hindi ko ma-measure kung mas mabigat ba yung trabaho post-election kumpara sa election day mismo, pero talagang puyatan talaga yan in the days leading to the elections and even post-election. Kasi dahil nga dayaan ang usapin dito, kumbaga usually marami kaming nakukuhang report on the ground even post-election. Tapos kahit dun sa even a month after the election, yung deadline ng submission ng expenses, yung SOSE,
talagang kailangan ding bantayan yan kasi ang nangyayari minsan hindi talaga na sasubmit ng matino at makatotohanan yung mga expenses. Hindi ko napapangalanan pero way back in the 90s, I do remember merong isang presidential candidate, zero yung kanyang expenses. Di umano kasi puro contributions lang daw yung nakuha niya. Pero for one reason or the other, tinanggap as a valid document yung zero expenses niya. So, things like that would have to be strictly monitored. Tapos ganun din, in terms of legislative and judicial intervention sa kinakailangang election reforms, whether anti-dynasty law yan o yung pagbabago sa Party List System Act, ito, hindi mo maitatakda na election season lang This is a continuing advocacy talaga. At saka yung anti-dynasty law, it doesn't just pertain to elections, kasi may kinalaman din yan dun sa, depending on the nature of the law that we're trying to propose, pwede rin kasama rin yan yung appointive position. So, may mga ganong dynamic din. At saka dapat yung pagbabantay, hindi lang yan election season or election campaign period, kasi yung mga kandidato, even up to now, ewan ko kung nararamdaman ng mga tao yan. I think nararamdaman din naman ng maraming tao. Parang ang mga tao at saka yung mga politiko, yung mga government leaders natin, they're looking toward 2028 already kahit 2025 pa lang ngayon at may mangyayaring halalan. So, kailangan yung pagbabantay talaga. Ayan, maraming salamat po, Prof. Araw. Siguro sa atin pong pagbabalik, sisiyat-satin naman natin ang mga hamon and critical na issue na kinakaharap po ng mga election watchdogs tuwing halalan and kung papaano nila ito hinaharap upang mapanatili ang integrity ng proseso ng eleksyon. Susunod din ang ating election segment. No? So dito itatampok natin ang isang mahalagang salita na may kaugnayan sa ating episode for today. Yes, sa ating mga viewers and listeners, huwag kayong aalis. Sali po kayo sa ating talakayan, i-post po ang inyong mga katanungan, komento at suwestyon sa comment section ng ating Facebook Live. Magbabalik po ang Radyo Halalan sa UP Atin to. Uy, alam mo ba? Ngayong May 12, muli tayong boboto para sa midterm elections. Anong ibig sabihin ng midterm elections? Balita ko, ginaganap ito sa 2 taon sa termino ng Pangulo. Correct! Nangyayari ito sa kalagitnaan ng 6 na taong termino ng kasalukuyang presidente. Pagkakataon natin ito para suriin muli ang kasalukuyang kalagayan ng politika, mga pulisiyang ipinatutupad at siguraduhin ang mga leader natin sa national at local level ay ginagampanan ng maayos ang kanilang tungkulin sa taong bayan. Ano-ano naman ang mga posisyon na iboboto natin sa darating na eleksyon ngayong May 12? Ayon sa COMELEC, mahigit 18,000 posisyon ang ihahalal ngayong midterm election. Para sa national election, pwedeng bumoto ng hanggang 12 senador at isang party list representative. Kasama rin dyan diba ang isang district representative na magsisilbing kinatawan sa Congress? Correct! Paano naman sa lokal na halalan? Ilan at sino-sino ang maaaring iboto? Sa local level, pwedeng bumoto ng isang governor at isang vice governor. Para naman sa mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, ang bilang ng pwedeng iboto ay depende sa kung ilang kinatawan ang inilaan sa distrito ng inyong lalawigan. Paano naman sa antas ng lungsod o bayan? Pwede ba akong bumoto ng maraming mayor at miyembro ng Sangguniang Panlunsod? Sa ilalim pa rin ng local level, pwedeng bumoto ng isang mayor at isang vice mayor. Para naman sa mga miyembro ng Sangguniang Bayan o Sangguniang Panglungsod, ang bilang ng pwedeng iboto ay depende rin sa kung ilang kinatawan ang inilaan na batay sa laki ng inyong distrito. Paano kung hindi ko punuin ang 12 at ang buong bilang ng provincial at municipal councilors? Okay lang ba ito? No problem dahil ayon sa COMELEC, karapatan ng botante kung ilan at sino ang isha-shade niya sa kanyang balota. Pero tandaan, hindi maaaring mag-overvote o lumampas sa itinalagang bilang ng mga pwedeng iboto. Kapag lumampas, mababaliwala ang iyong boto para sa posisyong iyon. Aha! Kaya naman pala kailangan nating maging matalino at maingat sa pagboto. Correct! Kaya naman, makisali, makisuri. At gamitin ang karapatang bumoto. Isang paalalang kasali ka ngayong panahon ng eleksyon.
Pasok ka rito. Tara sa kwentuhang may utak. Kwentuhang may puso. UP atin to. Share mo yarn. Kinakailangan natin talaga na bilang student, kailangan talaga makapag-exercise talaga tayo ng ating karapatan para bumoto sa pamamagitan ng pagiging proactive sa halalan, maging bahagi ng pag-aalam sa mga taong tumatakbo sa kanilang mga plataforma at sa kanilang mula roon sa pagkilala ay pagkilatis na rin, pagtanong sa kanilang mga plataforma kung paano ito magiging konkreto para sa pagsisilbi sa komunidad ng universidad. Bukod pa doon sa sinasabi niya, mahalaga na idiin natin sa mga estudyante, sa mga scholar ng bayan, kung gaano ba kahalaga yung pagboto tuwing eleksyon at yung pagboto ng tama tuwing eleksyon, hindi lang dito sa loob ng UP kundi sa parating na rin ng midterm election, dahil tinatanong natin kung gaano kahalaga ba yung tinatawag nating genuine student representation na tinatawag, di ba, na boboto tayo dahil sila yung mga kandidato na magpo-forward, magsusulong ng mga interes ng mga scholar ng bayan, ng interes ng taong bayan. So mahalaga na idiin talaga sa mga scholar ng bayan kung gaano kahalaga yung pagboto tuwing eleksyon. Share mo yarn. Nagbabalik po ang Radyo Halalan sa UP Atin to, handog ng UP Diliman Department of Political Science, UP sa Halalan at DZUP. Kasama pa rin po natin sa talakayan ang convener ng Kontradaya and Professor ng Department of Journalism, UP College of Media and Communication, si Professor Danilo Araw, at ang Executive Director ng Legal Network for Truthful Elections or LENTE, si Attorney Rona Ann Carrito. Siyempre kasama pa rin po natin ang ating co-host sa episode na ito, si Assistant Professor Aaron Malyari. Alright, JJ, maraming salamat muli sa ating mga kasamang mga guest sa ating episode ngayon. So dito sa pangalawang bahagi siguro ng talakayan natin, pwede nating tunguhin yung mga paksa kaugnay ng mga hamon at yung mga patuloy nga na paghahanda doon sa darating na halalan. Para buksan siguro tong bahaging ito ng ating talakayan, medyo interesado lang akong marinig mula sa ating mga panauhin kay Attorney Rona at kay Professor Danny Araw na sa kasaysayan ng inyong pagiging bahagi ng mga election watchdogs na organizations. Ano yung pinaka siguro shocking na scale ng dayaan o forma ng dayaan na encounter ninyo? Gusto ko lang magkaroon ng sense siguro na ano ba yung hinaharap na klase ng dayaan na at mga katiwalian na kailangan nating bantayan sa tuwing may halalan. Pwede po tayong magsimula sa perspective ng lente siguro. Attorney Ona, go ahead po. Siguro yung siguro recent rin ay medyo na nagulat ako. Nung nag-observe kami ng plebiscite nung sa ratification ng Bangsamoro Organic Law. Kasi assigned ako sa Cotabato. So may malapit lang na barangay na pinuntahan ko. So yung barangay naman hindi libre, malapit siya sa Gradbo. So pagpasok ko doon sa voting center, wala na bumoboto. Tapos may resultang nakalagay sa board. Kasi manual yun eh. So tinanong ko, bakit po may resulta na? Tapos wala na pong bumoboto. Kasi apparently controlled area siya, yung barangay na yon, at alam na yung resulta ng plebiscito sa araw na yon. So alam na nila na ito yung number, kaya wala na bumoboto. Siyempre, dahil siguro ako yun personally, ang ginawa ko ay pumasok ako, tapos sinabi ko hindi po pwede yan kasi dapat may botohan talaga mangyari. Nangyari nga nun, nireport ko agad sa COMELEC National kasi may COMELEC National doon. Si Director James pa noon, siya yung assigned from COMELEC National sa Cotabato. Tapos eventually dumating si Director James, tapos tumakbo naman yung election, tumakbo naman yung botohan nung dumating si Director James. Pero unfortunately, dahil kinailangan ko na rin umalis para magbantay sa ibang barangay at puntahan yung ibang voting center, hindi ko alam kung yung bang bilang na nakita ko dun sa board
yun na rin yung bilang ng result ng plebiscite during that day. Pero yun yung pinaka-nagulat ako kasi hindi expected to nangyayari sa mga liblib talaga na lugar. Pero yung pinuntahan kong barangay, hindi siya liblib. Palapit nga sa isang touristy area sa May Cotabato. Ayan, nakakalungkot. Oo nga. Yung mga ganong pangyayari. May biglang may na resulta, no? Opo. Pero good thing we have watchdogs, no, na nakapagbantay po talaga sa mga situation na iyon. Iba talaga yung experience on the ground. How about si Professor Araw naman po? Ano po yung pinaka nakakagulat na siguro situation na naranasan po ninyo bilang isang election watchdog? Yung sa akin naman, yung vote buying, hindi naman niya nakakagulat. Pero ang medyo nakagulat sa akin yung magnitude, yung gano'ng kalaking pera yung umiikot. Ito, pinaka-recent lang. Sorry gagawin kong blind item muna. Yes, sir. Merong isang barangay official na nakapag-deliver ng necessary na boto dun sa kanyang lugar. Tapos, ito yung totoo. Ito yung hindi na blind item. Nabigyan siya ng 10 milyong piso. 10 milyon? So, yes. Kaya nga nagulat. Barangay, sir? 10 milyon? Pero, ayun, posible na itong 10 milyon pinaghatian pa. Pero we never know kung sa kanya lang napunta. Kasi siya ang nakakuha eh. Hindi ko alam kung pinamahagi pa niya yon o kung naman. Pero yun yung magnitude talaga. Tapos, gusto niyo na isa pa? Sige, sir. Sige, isa pa. Yun yung sa isang lugar. Tapos, ito naman, walang kinalaman sa vote buying pero may kinalaman din sa pera at pwede sigurong klaruhin na Attorney Ona kung may legalidad rito kasi mukhang meron pero i-clarify na lang niya mamaya. Merong isang kandidato for national office, di na ako magkokomento kung anong national office to. Sabagay, 3 lang naman Senado ba yan, Vice President o President? Pero may isang kandidato na talo. As in, hindi siya nakapasok. Pero, after elections, meron na siyang bagong bahay, nakabili ng bagong sasakyan. Sa pagkakaalala ko, may swimming pool din na nakakonstruct. In other words, kumita siya ng limpak-limpak. Apparently, from campaign contributions. So, you get what I mean. Technically, nanalo siya sa halalan, pero nanalo siya dahil sa kanyang limpak-limpak na kimi. So, pero totoo yun meron talaga siyang nabiling bagong bahay. Ng bagong bahay, may mga bagong sasakyan din na nakuha. Mga, hindi lang isang sasakyan. Ayun. Ibang klase rin talaga, Opo. Baka merong perspective doon si Attorney Ona sa nabanggit po ni Prof. Araw. Yung mga bigayan, yan talaga, nangyayari naman yan. I-connect natin yan doon sa mga patayan, lalo na ng mga barangay officials after election. Kasi siyempre, pag nabigyan ka, may expectation na dapat mag-deliver ka. So, may mga barangay officials tayo na may ganyang agreement under the table. Siyempre, sa mga kandidato, sa mga incumbent, pag hindi nag-deliver, madalas, may nangyayari. Kaya, kung mapapansin nyo, maraming mga barangay captain ang napapatay, unfortunately, after each election. Kasi madalas, hindi nag-deliver yung kapitan na yon. Meron din na mga instances na pinakit niya yung pera na supposedly i-distribute niya sa kanyang mga kabarangay. So, yun yung insight dyan. May kinalaman yung bigayan sa election sa mga violence na nakikita natin after each election. Ayan. Doon na pumapasok Prof. Aaron na malawak talaga and malalim yung ginagampan ng tungkulin ng mga election watchdog. So, hindi maiiwasang meron talaga. Go ahead, Prof. Araw. Pensa na. Pero gusto ko lang i-clarify, total andito na rin lang si Attorney On. Correct me if I'm wrong, Attorney. Pagka-campaign contributions yan, legal, hindi naman kailangan gastusin lahat, di ba? Pwedeng itago. So, posible, nakikita siya ng milyon-milyon after the election. Tama ba ako? Tama yan, Prof. Kasi mako-consider siya actually strategy na yan, Prof, diba? Na may mga tumatakbo para lang tumanggap ng pera. Donation kasi ang strategy, pwedeng trato. Pero, ang mangyayari dyan, kung hindi mo gastusin o wala ka talagang gagastusin, consider siya as income on your part at kailangan mo magbayad ng income tax. Kaya kung mapapansin natin, meron tayong national candidate
ng 2022 elections, kumita pa siya at nagbayad siya Ng ng tax. income tax dyan sa kinita niya dyan dahil nga sobra-sobra yung binigay sa kanya or hindi niya ginastos lahat ng contributions na binigay sa kanya. So meron diyang may regulation talaga si BIR, Prof, pagdating sa mga unexpended na mga campaign contributions. Yan talaga yung Tama. yan talaga yung binabanggit ni Professor Danny Araw kanina na guns, goons, and gold kapag dating sa eleksyon, no? Yung binabanggit din ni Attorney Rona kanina na dahil merong gold, may expectation tayo na mag-deliver, so posible siyang magkaroon ng goons element na magkaroon talaga ng electoral violence na tinatawag nga, no? So siguro doon sa aspektong ito na pagdating sa mga hamon na hinaharap, no? Gusto ko siguro na pasukin din yung modality or yung paraan ng pagboto, paano ito nagiging isang usapin para sa mga election watchdog, kasi binabanggit kanina din sa talakayan natin ni Attorney Rona na noong nag-automate yung election at yung last episode dito sa ating serye ay tungkol din sa automated elections, no? So siguro gusto ko ring tanungin yung ating mga panauhin, no? Ano yung challenges na hinarap natin at haharapin pa natin sa hinaharap pagdating doon sa automated na forma ng eleksyon natin. No, dapat ba, kasi ito madalas din yung naririnig nating conversation sa mga mamamayan na nabibilang ba talaga yung boto ko, no, yung mga ganyan, no? Opo, pwede nating simulan sa perspective po siguro ng lente ni Attorney Ona. Go ahead, Attorney. Siguro yung challenge, siyempre 15 years na tayo gumagamit ng makina sa ating election. So yung challenge lagi is yung pag-explain sa mga tao, ano ba yung proseso, ano ba yung nangyayari kapag pinasok mo yung baloto sa makina. Kasi yun naman yung pinanggagalingan o yung source ng mistrust sa mga makina. So yun yung challenge to laymanize or simplify yung technical process. Kasi yan naman yung mahirap talaga intindihin. Masyadong technical, ang hirap niya i-simplify, hindi tuloy naiintindihan ng tao. Pag hindi naiintindihan, dyan nanggagaling ang fear, dyan nanggagaling yung pakiramdam na may dayaan na nangyayari. So, challenge yun, kailangan lagi ma-communicate sa mga tao ano ba yung prosesong nangyayari sa makina. Pangalawa, siguro challenge rin yung yung disinformation na rin patungkol sa electoral process at sa paggamit ng makina. At isang challenge dyan ay yung paraan din ng pag-communicate ng iba't ibang organization para mas maging effective siya at mas maging maayos na maintindihan ng mga tao yung mga makina at yung paano gumagana ang makina. Ayan. Maraming salamat, Attorney Ona. Would you like to add on that po, Professor Araw? Mula pa nung 2010, naging critical na talaga kami sa automated election system, not because we're anti-technology, but because hindi siya talaga naging transparent in the first place. Kahit yung paggamit ng source code, ilang beses na namin sinasabi, bakit hindi gawing open source para at least yung review process hindi na kailangan ng system of accreditation, anybody can read the code, and then, kung may mga critical na areas na kailangang ayusin o kailangang tingnan, mas makikita ito ng publiko at magkakaroon ng malayang diskusyon hinggil dun sa source code. Pero through the years, proprietary source yung ginagamit. Tapos yung usapin din ng foreign intervention sa halalan, Smartmatic noon, Miro ngayon, it's not as if our local IT community is incompetent or unable to deliver. Kasi wala namang spectacular dun sa OMR technology ng ng mga PCOS dati, na ngayon, na dating naging BCM, na ngayon ay ACM na. Kumbaga nagbago lang yung mga pangalan, pero the technology, the optical scanning and the security features, kaya naman siyang ma-implement at magawa ng local IT community. So yun yung mga basic issues doon Kasi in not so many words, parang ang mensahe ng COMELEC sa atin, magtiwala na lang sa makina, pero mahirap magtiwala kung may mga transparency issues tayo na pinag-uusapan. In fact, kahit sa issue ng voter receipt, 2016 lang na-implement finally yung VVPAT, yung Voter Verification Paper Audit Trail na tinatawag, para magkaroon ng resibo, yung printed na resibo talaga pagkatapos mong bumoto. So mahalaga yon for check and balance. So with those things, we have to be more vigilant about the automated system, and that's why yung isang push din ng Contradaya is for manual
counting and electronic transmission o yung tinatawag na hybrid para sigurado ka na nabibilang talaga yung boto mo. Don't get me wrong, may random manual audit naman na sinasagawa yung Lente or any other election watchdogs after election day. Pero maganda sa level pa lang ng precinct, bago mag-transmit ng resulta, i-reconcile natin yung manual na pagtali ng votes at saka yung lumabas sa makina. Pag nag-reconcile sila, okay, transmit. Pero pagka may discrepancy, investigahan muna. So, mas ganun, kumbaga may mga mekanismo na dapat nating isagawa talaga. Opo. Tsaka hindi rin po biro yung pagboto ng milyong-milyong tao, no? Kaya kailangan po talaga ng tamang resources para magtagumpay, di ba? Para ma-achieve natin yung malinis na halalan sa ating bansa. Siguro tatawid po kami ni Prof. Aaron sa next po naming na talk point. Isa po sa pinakamahalaga ay yung tiwala ng mga botante sa buong process. Kung wala po yung tiwala, Prof, no, yung mga botante sa sistema, mahihirapan tayong mapanatili yung credibility ng halalan. Sa kabila po ng mga makabagong teknolohiya at automated election system na ginagamit natin, may mga issue pa rin po tayong kinakaharap. Paano po natin mahihikayat yung mga voters or yung mga botante na magtiwala po at maging kampante about safeguards in automated election system? Prof. Araw? Siguro yung tiwala mas doon pa sa ating sama-samang pagbabantay. Kumbaga kung may credibility issues or trust issues tayo with COMELEC, it doesn't mean na ibo-boycott na lang natin yung halalan, tara wag na lang tayong bumoto. Sa bandang dulo, tayo rin yung matatalo pag ibo-boycott natin yung halalan, lalo na sa isang sitwasyon na, sige, dominante ng mayaman at makapangyarihan yung iba't ibang mga pwesto, national man yan o local, pero may ilang matitino ka pa rin namang gustong ipanalo. So pag wala kang boto doon sa mga matitinong kandidato, no matter how few or how few and far between they may be, matatalo rin sila at yung fighting chance nila ay makokompromiso. Kaya yung tiwala mas sa usapin pa ng ating pagkakaisa talaga in the strictest sense of the word. Mas doon yung angulo na magandang tingnan natin. Sige po, maraming salamat, Prof. Araw. Mukhang nawala sa Zoom si Attorney Ona. Siguro po, kumustahin din namin, Prof, no, yung relation ninyo ng COMELEC sa inyong mga election watchdogs. Paano nyo ito ikukumpara po noong mga nakaraang administration? Sorry, ang tanong mo ay yung relasyon ng Contradaya sa mga election watchdogs? Sa COMELEC Sa po. COMELEC, Prof. Kumusta po yung relasyon ng COMELEC sa inyong mga election watchdogs? Well, I can only speak for Contradaya kasi for the record, ang Contradaya, since we were established in 2007, we never applied and we never sought COMELEC accreditation for the simple reason na we prefer sa isang relasyon para kaming may love-hate relationship minsan ng COMELEC. Kaya nga minsan kami yung isa sa mga permanent fixtures pag kami mga protest action sa harap ng COMELEC. But at the same time, we work with them. In fact, yung live demo nila sa UP College of Engineering, kami yung nag-organize noon, and that particular activity was done na yung Contradaya at COMELEC yung nagsasagawa nito. And we have partnerships every now and then. We have meetings, we have collaborations, and kumbaga yung ganong klaseng relationship, it's somewhat productive dahil we are independent enough to praise them kung maganda yung ginagawa nila, like yung COMELEC Resolution number 11116, yung mga show cause orders na pagkarami, hindi ko na nabibilang kung gaano karami talaga, maganda yon. Although kailangan ding siguraduhin na expeditious without compromising due process yung gagawin. But at the same time, we can really criticize them na wala silang masyadong ginagawa on red tagging, among many other weaknesses. So I think our relationship is good. Ayun. And it's very productive. Hindi naman toxic. Ayun, productive naman. Productive naman. Maraming salamat, Prof. Araw. How about po sa Lente, Attorney Ona? Kamusta po ang relasyon ng COMELEC sa inyong mga election watchdogs? Gusto ko yung description ni Prof. Danny ng relationship ng Contradaya sa COMELEC. Productive, hindi toxic. Kasi yun naman ang gusto natin sa lahat ng relationship. Hindi toxic, hindi dapat nagtutulungan lang isa't isa.
yung masasabi lang namin sa Comelec na to, ito yung pinaka-engaging sa totoo lang. Ito yung pinaka-open. Hindi ko alam kung same ang sentiment ng Contra Daya Celeste, pero comparing this Comelec with other Comelec, ito yung pinaka-engaging, pinaka-open, na parang lahat na lang na activities nila, ini-invite tayo, no, Prof. Danny. So yun yung unang namin, pinaka-engaging, pinaka-open. Pero yung relationship naman ng Lente sa Comelec, hindi rin accredited ang Lente. Last time na nagpa-accredit kami, 2010. So matagal-tagal na rin kaming authorized partner lang ng Comelec. Pero okay naman kasi kahit hindi accredited, nagagawa naman yung mga kailangan gawin. At ang relationship sa Comelec, arm's length pa rin kasi kahit welcome natin yung pagiging open, pagiging sobrang engaged ni Comelec. At the end of the day, pa rin yan dapat may arm's length transaction and relationship ka sa Comelec kasi syempre, kahit maganda naman lahat na nangyayari, at the end of the day, gusto mo pa rin na magkaroon ka ng independent relationship na libre ka pa rin at hindi ka natatakot na mag-criticize o pumuna doon sa mga ginagawa or gagawin ng Commission on Elections. Ganda ng mga punto ng ating mga panauhin ni Prof. Araw and ni Attorney Ona. Siguro po sa bahaging ito ay pakinggan at panoorin pa natin yung iba nating mga kasali na sumagot po sa ating Share Mo Yarn question of the day. Sa anong paraan tayo makakatulong para sa malinis na eleksyon? Tara na, Share Mo Yarn! Share Mo Yarn! Hi po, ako po si Rhea Labatete. Para sa akin, yung darating na election is kahit anumang bagay na ibibigay, pera man or mga food. Pero kung alam mo naman kung ano yung totoo, kung sino yung totoo, at para saan, bakit siya tatakbo, yung mga bagay na kaya niyang gawin in the future, alam natin kung paano to pakisamahan, kung totoo ba or hindi. My name is Juliet Umandam and ang sagot ko po ay bumoto sa tamang tao at wag mabulag sa pera. Yun lamang po. Share Mo Yarn! Ayan, maraming salamat po sa mga sumagot sa ating Share Mo Yarn question of the day. Prof. Malyari, tuloy na tayo sa election. Tunguhin na natin ang ating election segment dito sa ating programa. So dito ay pababaunan natin ang ating mga kasali ng isang salita na may kaugnayan sa ating naging paksa ngayong araw. So ang ating election na salita para sa araw na ito ay bantay eleksyon. Siguro para po sa ating mga panauhin to wrap up our discussion din today, no? Papaano po ba natin ipapaliwanag yung papel ng mga election watchdogs at yung pagbabantay sa eleksyon at ang halaga nito ngayong darating na halalan? Siguro unahin po natin si Attorney Ona. Go ahead po. Siguro mahalaga yung role ng mga election watchdog kasi katulad nga ng pinag-uusapan natin sa kanina ay check and balance. Kasi kung isa lang yung nagpapatakbo or isa lang yung perspektibo na lagi natin nadidinig, ay yun lang maghahari. At yung sa mga ganong pagkakataon, nandun ang abuso, doon papasok ang korupsyon. Kaya napakahalaga ng mga trabaho ng watchdogs kasi check and balance yan basically. Yung mga dapat gawin, magawa, at yung mga dapat hindi abusuhin, ay hindi maabuso. So yun yung trabaho ng watchdog. Check and balance at tagapagpantay talaga ng ating mga iba't ibang government agencies, lalo na may kinalaman sa election. Ayun, maraming salamat, Attorney Ona. Siguro balikan po natin yung ating election word, bantay eleksyon. Ano po bang ibig sabihin nito, Attorney Ona? Bantay eleksyon siguro, hindi lang siya, pagbabantay siya ng eleksyon, pero ang gusto kong iparating sa ating mga viewers at ating mga tagapakinig, ang pagbabantay ng eleksyon ay hindi lang araw ng eleksyon. Ang pagbabantay ng eleksyon ay dapat pre-election, election at post-election. So hindi lang tama na araw ng election tayo lahat interesado, lahat nagbabantay. Ngayon nga natutuwa tayo, ang dami lang nagre-report, ang dami lang nag-upload ng mga videos, ng mga pictures ng mga election law violation. So dapat ganyan lagi tayo. Ang bantay election ay hindi lang araw ng election, kundi bantay election sa lahat ng stages ng electoral cycle. Thank you po, Attorney Ona. Any insights po tungkol sa ating election na salita, Prof. Araw, bantay election? Yung salitang yan, yun yung kasama sa aming motto na pwede na rin ipaliwanag ngayon kasi ang motto namin or panawagan namin, maghanda, magbantay at kumilos.
Kasi gaya ng nabanggit ni Attorney Ona, bukod sa usapin ng check and balance, hindi rin sapat para sa mga tao na simpleng bumoto lang sa araw ng halalan. Kailangan ngayon pa lang maging mapagmatyag tayo sa mga nangyayari sa ating paligid at ipagbigay alam sa kinauukulan, hopefully kasama na yung election watchdog tulad ng Contradaya, kung meron mang mga kahina-hinalang mga nangyayari sa paligid natin at obvious na ito ay mga forma ng pandaraya. Kaya yun yung isang pwede nating iambag sa diskusyon sa pagkakataong ito. Hindi lang yan, ang bantay election ay usapin ng paghahanda, pagbabantay, at pagkilos. Yun yung tatlong salitang pwedeng ilangkap dun sa ating word of the day. Salamat! Maraming salamat po muli sa ating mga naging resource speakers sa episode na ito. Maraming salamat po sa ating naging panauhin, convener ng Contradaya and professor ng Department of Journalism, UP College of Media and Communication, Prof. Danilo Araw. Maraming salamat sa palaging pag-accommodate ng interview namin. Thank you, Prof. Walang anuman, maraming salamat. Maraming salamat po. And ang Executive Director ng Legal Network for Truthful Elections, or LENTE, Attorney Rona Ann Caritos. Thank you, Attorney. Maraming salamat at magandang araw ulit sa ating lahat. Ayan, patuloy pong ating pagsuri dito sa Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, Kwentuhang Eleksyon dito po sa UP Atin to. Dito po nagtatapos ang serye ng mga talakayan na handog ng UP sa halalan dito sa DZUP para sa ating mga kasali. No? So, pero pwede pa nating balikan ang 5 episodes sa DZUP Facebook at YouTube pages. Sama-sama nating suriin ang proseso ng halalan at pagyamanin ang ating kaalaman upang tayo'y maging matalinong botante sa darating na eleksyon. Sa mga susunod na linggo, mas magiging matindi ang pagtutok natin sa eleksyon. May kita nyo ang mga miyembro, mga kasamahan natin sa Department of Political Science na tutulong sa iba't ibang mga media groups tulad ng DZUP sa pagsubaybay sa midterm elections. No? Ngunit hindi lang natin dapat tutukan ang pagdaraos ng mismong eleksyon sa May 12, kailangan bantayan din, katulad nga ng sinabi ng ating mga resource speakers ngayong araw na to, ang pagbibilang at pagpoproklama ng mga nanalo. Kailangan suriin ang eleksyon, ang mga nanalo at iba pang mga kalahok sa prosesong ito. At syempre, ang implikasyon ng mga ito sa ating bansa at sa ating mga mamamayan. Kaya magkakaroon pa ng mga serye ng podcasts tungkol sa mga usapin na ito na pangungunahan ng UP-CIDS Program on Social and Political Change, UP sa halalan ng Departamento ng Aghampang Politika at syempre ng DZUP. Sige po, nais nating magbigay ng pasasalamat Prof. Sa UP Diliman Department of Political Science Extension Program, UP sa halalan at UP-CIDS Program on Social and Political Change sa pagiging bahagi po ng seryeng talakayan na ito. Maraming salamat of course sa pangunguna po yan ng UP Department of Political Science Chair Professor Aris Arugay at ang mga conveners na sina Professor Maria Ella Atienza, Professor Jean Encinas Franco, Associate Professor Rogelio Alicor Panao, Assistant Professor Maria Eliz Mendoza at Department QRA na si Maki De La Rosa. Salamat rin po sa Research Associate ng UP Center for Integrative and Development Studies Program on Social and Political Change na si Miss Maris Reyes. Ating mga naging co-host sa series na ito, si Professor Jean Encinas Franco, Associate Professor John Robert Go. Hi, Prof. Of course, ang ating co-host episode na ito, Assistant Prof. Aaron Malyari. Baka may mga pa-shoutout ka, Prof. Nako, maraming salamat, JJ. At syempre dito sa DZUP, hindi naman tayo stranger dito sa DZUP. No? So abangan lang natin ang mga susunod pang aktibidad syempre ng UP Department of Political Science at pwede nating bisitahin ang Facebook pages at ang website ng halalan sa UP sa halalan. Ito ay halalan.up.edu.ph. Tuloy-tuloy po ang impormasyon na ibibigay ng UP Pulse. Maraming salamat po sa lahat ng ating naging panauhin of course na naging bahagi po at sumama sa ating talakayan sa iba't ibang episodes. Ang inyong kaalaman, karanasan at pananaw
ang nagpayaman po sa ating mga discussions at nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa ating mga tagapakinig. Of course, sa ating DZUP, UP Atin to Producers, sa pangunguna po ng ating station manager, si Assistant Professor Ivy Claudio, ang ating program director, hi Ma'am Shrel Martinez, happy lunchtime to you. Yes. Ang ating UP Atin to Producer, sa pangunguna po ni Mr. Ramir Simbahon. Hi Sir Ram, kamusta ka na dyan? Of course, si Almira Mendoza and si JJ Malate Yes, po. JJ. Thank you, Maraming Prof. salamat at congratulations. Yes. Ang ating online team, Jean Gumagay, Jansen Pagulayan, Jennifer Amparo, of course, ang ating tech team, ang ating pilot. Yes, of course. Sa mga episodes na ito, Raymond Yu, Mark Valenciano, and Sir Ramon Ibanez. Makisuri po at makinig sa DZUP 1602 kHz sa inyong mga radyo. Bisitahin ang aming Facebook page or Facebook website, facebook.com/DZUP1602AM, and ang aming website po ay dzup.org. Para sa mga balita and updates, pwede nyo kaming i-follow sa DZUP Balita. And nasa X and Instagram din po kami, DZUP1602, DZUP, and of course, ang UP Pulsay ay meron ding mga pages, Prof. Yes. No? Ayan, i-follow nyo din UP po Department sila. of Political Science sa Facebook at sa X at syempre sa Instagram din. Opo. Thank you once again, Prof. Aaron. Alright. Congratulations sa lahat po ng bumuo ng series na ito. Ako po si JJ Malate at ito pong Radyo Halalan, ang inyong gabay para sa maalam na pagboto. Sa DZUP 1602, Kasali ka. Kwentuhang may utak. Kwentuhang may puso. UP Atin to.